mga kasari, magandang araw sa inyong lahat. Today po is Saturday and maulan po ngayong hapon na ito mga kasari. Ayan, maulan na araw ngayong Saturday dito po sa amin sa Iloilo City. And today po mga kasari, marami tayong ginawaan, marami na naman tayong in-update dito sa ating tindahan. So unang update ng ating benta kahapon mga kasari. Ito, nagro-roll na naman ang Jenny Store. Ito mga kasari, naka-roll tayo ng 15 cases na swakto. Meron tayong regular na 10 cases. Ito 10 packs. And meron tayong 5 dito. Kaya isang ano po kasari magkaiba ito. Isang regular and isang zero. Ayan, so 10 regular na swakto and 5 na swakto na zero. And meron din tayo dito mga kasaring dinagdag pa mga kasari ko. Yung sa ilalim, ayan yung ating 1.5 na Coke and 1.5 na Sprite. Yung dalawang yung variety mga kasari, yan yung mabenta dito sa aking tindahan. So ito yung in-update natin ngayong araw nagdagdag din tayo ng ating rice pero hindi pa ako nakabili ng talagang sobrang dami kasi wala yung isang variety ng ating bigas. So pansamantala muna, ito bumili muna ako nito another klase ng aking 55 kasi yung original ko na 55 ay wala pa. Pero kailangan lang nating magkaroon ng stocks kaya kumuha lang tayo doon kay suki ng dalawa. Try ko muna mga kasari kung ito ba ay mabili sa ating tindahan kasi talagang mabili na kasi ang dati kong variety na 55 kaya ito ay bagong subok kaya dalawa lang muna. So ngayon kasi mga kasari medyo bumaba ang rice no pero meron kasing balibalita naman na meron nag-aaway-away na naman ibang bansa natin kaya baka naman apektuhan na naman ang ating mga paninda. Like before nung nagkaroon ng gera naapektuhan yung mga presyohan natin sa ating tindahan. So ngayon naman may pinibagong gera na naman daw. Baka naman maapektuhan na naman ang mga presyohan natin dito sa Pilipinas. Kahit na malayo tayo mga kasari, apektado tayo, no? Kasi pag nagtaas yung mga, halimbawa, gasolina, syempre, pag nagtaas ang gasolina, magtaas na din ang ating mga paninda. Apektado yan mga kasari. So for today mga kasari, marami tayong ginawa, nag-arrange ng ating paninda. Ayan, no? Kitang-kita na po ang ating mga zone rocks dyan. And nagpanibago tayong pilas-pilas, arrange sa ating mga sabon, mga powders, mga downies, ayan, para mabilis natin maiabot kay Comer. Ayan yung ating mga green silk magkasunod-sunod na. So bubuhatin ko na lang kapag kukuha ko ng mga ibang shampoo sa ilalim. So yan yung ating ginawa kanina mga kasari. Medyo madilim kasi ang oras ngayon ay past magsi 6 o'clock na po mga kasari. And as you notice, sarado na po yung ating kapitbahay. Ayan. So ngayon ako nagkaroon ng time mag-share muna kasi medyo natapos yung bilihan ko kanina. Busy tayo kanina. So, maghihintay na naman tayo ng another mga set of customers. So, for the meantime, ito muna ang gagawin natin mga kasari. I-share ko muna sa inyo. Ito yung aking bagong update sa aking tindahan. And nagdagdag tayo ng rice. And yung ating itlog, ayan o. Bukas kailangan ko na itong ibili kasi ito na lang ang natira. And yung ating asukal, ayan. Meron pa yan sa marami pa sa box. Pero itong ating repack ay isa na lang. Ano na lang no? Aking mga biscuits. Hindi pa dumating ang ating delivery. Kaya hindi ko pa siya na-update. Ayan yung aking update mga kasari. So for today's video mga kasari, meron lang akong i-share sa inyo. Ito ay makatutukanan. Sabi kasi ng iba, kapag ang tindahan mo daw ay ginawa mong bread and butter, yung kumbaga yun ang pinagkukuhanan mo ng lahat ng iyong mga pangailangan, pagkain, bigas, merienda, pangbayad sa mga bills, dito lahat kinukuha sa tindahan. Sabi nila, hindi daw lalago ang tindahan. Well, para sa akin mga kasari, Depende sa tindahan. Depende rin sa lokasyon ng tindahan kung saan mo ito itinayo ang iyong tindahan. At ginawa mong bread and butter. So depende mga kasari. Yun ang maisagot ko doon sa aking nabasang comment na kapag daw ang tindahan ay ginawang bread and butter ay hindi daw ito lalago. Hindi lalago. Pero bakit po ako tumagal? Ayan. Bakit tayo tumagal sa ating negosyo at hindi tayo nagsasarado? Bukod sa ginawa nating bread and butter ito pa ay paupahan. Ito ay nagre-rent tayo ng space, hindi tayo may-ari dito. Nagre-renta tayo, pero ito pa rin, no, buhay pa rin ang ating mga paninda. Buhay pa rin ang ating tindahan. Ayan, nakakapag-rolling pa rin tayo, nakakabili pa rin tayo ng mga paninda natin, nakakaalis pa rin tayo paminsan-minsan, nakakapasyal paminsan-minsan, nakakain sa labas paminsan-minsan. So kayo na lang ang huhusga mga kasari. Kung ang isa pang tindahan, pag ginawa mong bread and butter ay hindi na lalago. Depende yan sa pagmamanage mga kasari at depende yan sa lokasyon ng iyong tindahan. Siyempre kung ang tindahan mo ay matao, maraming bumibili, so every now and then kailangan mo mag-rolling. Ayan. Kung araw-araw nakapag-roll ka or every other day nakapag-roll ka,
ng mga paninda mo. Ibig sabihin, pwede mo gawin itong bread and butter. Pwede mo itong pagkukunan ng lahat ng iyong mga pangangailangan. Ayan, makapag-aral ka ng anak, makapagbigay ka ng allowances, ayan, makabili kayo ng iyong mga pangailangan sa inyong pamilya. Ayun, so depende. Yun ang sagot ko mga kasari. Depende sa tindahan, depende sa lokasyon, depende sa may-ari, depende sa nagmamanage, at depende sa isang sari-sari store owner kung marunong ba siyang humawak ng kanyang cash flow, marunong ba siyang mag-budget, marunong ba siya marunong ba siyang humawak ng expenses. Ayan. So kayo na lang po ang mag-isip-isip kung ang isang sari-sari store kung gagawing bread and butter kung ito ba ay malulugi. O huwag kayo mag-alala dyan kung ang inyong tindahan ay ginagawa nyo rin pareha sa akin na bread and butter. O, diba? Ano lang yan mga kasari? Tamang pamamalakad, tamang pagmamanage, tamang paghawak ng pera, at tamang pagpalabas ng pera. Ayan lang po ang diskarte ng isang magaling na tindera kung gawing bread and butter ang inyong sari-sari store. Isa pang tips mga kasari para pwede talaga natin gawing bread and butter ang ating tindahan, yung ating pagmamanage ng ating tindahan ay dapat nasa tamang paraan po. No? At saka yung dapat po talagang isang may-ari is wag namang abuso. Hindi aabuso sa mga expenses or mga panindang kuha naman ng kuha sa ating tindahan. Dapat meron din namang limit mga kasari. Hindi basta kuha ng kuha din para ang tindahan natin ay hindi naman makakalbo. Ano, at makakabawi naman tayo sa mga nakukuha nating mga items sa ating mga paninda. That's all for today's video mga kasari. Advance happy weekend po, or happy weekend na talaga kasi today is Saturday na po. Thank you so much for again watching this video and maraming salamat po, and once again God bless po sa ating lahat.